Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ang kaso ngayon ay isang kwento ng panlilinlang, pagkahumaling at nakakalason na pakikipag-ugnayan ng isang asawa sa kanyang anak-anakan na nagtapos sa isang kakilakilabot na katapusan. Si Cheyenne Robards, 29, ay namuhay na kinaiinggitan ng marami. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam ng mga paghihirap sa likod ng kanyang tagumpay. Lumaki siya sa isang mahirap na kapaligiran sa silangang bahagi ng Buffalo. Si Cheyenne ay sanay sa kahirapan na pinalaki ng mag-isa ng kanyang ina. Madalas siyang walang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit at sapatos. At ang kawalan ng katatagan sa pananalapi ay nagpabigat sa kanya. Sa kabila ng mga hamon, determinado siyang makatakas sa kahirapan at gumawa ng isang bagay para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng high school, lumipat si Cheyenne sa mas mayamang lugar sa Orchard Park kung saan nagtrabaho siya sa iba't ibang trabaho upang suportahan ang kanyang sarili. Sa kalaunan, siya ay naging isang personal na tagapagsanay. Hinahangaan para sa kanyang hitsura, karisma at dedikasyon. Gayunpaman, ang sahod na kanyang kinikita ay hindi sapat para suportahan ang pamumuhay na kanyang pinangarap. Upang makamit niya ang kanyang gusto, si Cheyenne ay lihim na nagsimulang magtrabaho bilang isang escort, nakikipagtalik sa mayayamang kliyente kapalit ng pera. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang kayang bayaran ang mga high-end na tatak ng fashion, mga bakasyon at isang komportableng pamumuhay na ipinapakita niya sa social media. Noong 2014, nagsimula si Cheyenne ng isang extramarital affair kay Frank Robards, isang 48 years old na matagumpay na negosyante na may malalim na kaugnayan sa Orchard Park community. Si Frank ay mayaman, iginagalang at inalo kay Cheyenne ang pinansyal na seguridad na dati pa niyang hinahangad. Nagpakasal ang dalawa noong 2015 sa isang seremonya sa Buffalo Club na napapalibutan ng high society. Sa labas ng mundo, mukhang nabubuhay si Cheyenne sa pangarap na gusto niya noon pa man. Isang magandang tahanan, mga magagarang sasakyan at maraming nakapandal na pera. Gayunpaman, ang kasal ni Cheyenne ay malayo sa perpekto. Si Frank ay mapang-abuso, kinukontrol ang mga kilos ni Cheyenne at tinatrato siya na parang isang laruang pang-sex kaysa sa isang asawa. Mabilis na naglaho ang kislap ng kanilang relasyon at nadama ni Cheyenne ang kanyang sarili na nakakulong sa isang relasyon kung saan hindi mabibili ng pera ang kaligayahan. Sa mga panahong ito, nagsimulang makipagtalik si Cheyenne sa anak ni Frank na si Dustin na 19 years old pa lamang. Naakit si Dustin sa panlabas na personalidad ni Cheyenne at masiglang pag-uugali at sexing katawan. Nagtatalik ang dalawa sa halos lahat ng sulok ng bahay habang nasa labas ng bayan si Frank. Si Dustin na pakiramdam na hindi siya mahal ng kanyang ama at nabihag sa mainit na katawan ni Cheyenne ay nalibugan nito ng husto. Para kay Cheyenne naman, ang pagkikipagtalik kay Dustin ay isang paraan ng pagtakas mula sa kanyang hindi masayang buhay. Sa mga linggo bago ang kanyang katapusan noong September 2015, si Cheyenne ay namumuhay ng dobleng buhay, nakakulong sa isang nakakalaso na kasal at nasangkot sa isang ipinagbabawal na pagkikipag-ugnayan na sa huli ay hahantong sa isang marahas na katapusan. Noong umaga ng September 14, 2015, nakatanggap ang pulisya ng Orchard Park ng natatarantang tawag mula kay Frank Robards na nag-uulat na natagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang asawang si Cheyenne sa kanilang silid. Bandang 7:30 ng umaga nang si Frank, nakababalik lang mula sa isang conference call, ay pumasok sa kanilang upscale home sa Chestnut Ridge Road. Inaasahan niyang makikita si Cheyenne na naghahanda para sa simula ng araw. Ngunit sa halip ay isang nakakatakot na eksena ang kanyang nadatnan. Si Cheyenne ay nakahiga sa sahig ng tabi ng kama na puno ng dugo. Siya ay brutal na pinalo hanggang sa mawalan ng buhay. Sa paniniwala ng mga investigador, malamang ito'y isang martilyo. Natakpan ng mga tumalsik na dugo ang kama
ang mga dingding at ang sahig na nagpapahiwatig na ang pag-atake ay matindi at marahas. Sinabi ni Frank sa operator ng 911 na hindi na siya humihinga at may nanloob ng bahay. Nagkalat ang mga alahas at mahahalagang bagay sa loob ng silid. Nabunot ang mga drawers at tila isang pagnanakaw na nauwi sa pagtapos ng buhay. Isang bagay na hindi karaniwan sa Rust Belt City. Si Frank ay nagpanik at humihingal na sinusubukang buhayin si Cheyenne habang nasa telepono. Ang mga serbisyong pang-emergency ay dumating sa loob ng ilang minuto sa tahanan ng mga Robards. Kinumpirma nila na wala ng buhay si Cheyenne. Inilarawan ng isa sa mga first responders sa pinangyarihan na si Frank ay nababalisa at pabalik-balik habang sinusuri ng pulisya ang eksena. Habang iginigiit ni Frank na ito ay isang pagnanakaw, mabilis na napansin ng pulisya ang mga bagay na hindi tugma. Walang mga senyales ng sapilitang pagpasok at ang mga nakakalat na bagay ay tila sinadya. Ang silid-tulugan ay hindi hinalughog sa paraan ng totoong pagnanakaw. Sa halip ay tila may maingat na naglagay ng mga bagay sa paligid upang lumikha ng isang ilusyon ng isang pagnanakaw. Hindi nasagot ni Frank ang marami sa mga tanong ng investigador. Malinaw na nabibigla pa siya habang dinala siya sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang pagtatanong. Samantala, kinordon ng mga pulis ang bahay at sinimulan ang paghahanap para sa higit pang mga ebidensya. Nang dumating ang mga pulis sa Orchard Park sa tahanan ng mga Robard noong September 14, 2015, agad silang natamaan ng kalupitan ng pinangyarihan ng krimen. Ang mataas na bahay ay matatagpuan sa isang tahimik na kapitbahayan, ay kalmado mula sa labas. Ngunit ang eksena sa loob ng silid-tulugan ni Cheyenne Robards ay nagsasabi ng ibang kwento. Tumalsik ang dugo sa mga dingding at sahig at ang wala ng buhay na katawan ni Cheyenne ay nakahiga malapit sa kama. Ang kanyang ulo ay nabasag na parang sirang pakwan. Siya ay pinalo hanggang sa mawalan ng buhay. Ang lead detective na si Ivan Henderson at ang kanyang team ay mabilis na nakapansin ng mga hindi pagkakatugma sa unang kwento ni Frank Robards tungkol sa isang pagnanakaw. Habang nakakalat ang mga alahas at mamahaling gamit, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay. Habang pinagsasama-sama ng mga investigador ang eksena, nakagawa sila ng nakakagulat na discovery. Si Cheyenne ay 3 buwang buntis. Gayunpaman ang isang medikal na pagsusuri sa kalaunan ay nagkumpirma ng isa pang nakakagulat na detalye. Ang sanggol ay hindi kay Frank. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng mga seryosong tanong tungkol sa kung sino ang ama ng pinagbubuntis ni Cheyenne, na dumagdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa kaso. Kinailangan na ngayong isaalang-alang ng pulisya ang isang mas personal na motibo sa likod ng pagtapos. Si Cheyenne ay brutal na inatake ng maraming suntok sa kanyang katawan at ang kanyang ulo ay nabasag at tumalsik sa buong paligid ng silid. Ang labis na karahasan ay nagmungkahi ng isang krimen sa pag-ibig kaysa sa isang pagnanakaw. Ang ginamit na pinaniniwala ang isang martilyo ay hindi natagpuan sa pinangyarihan. Ang mga investigador ay nagtrabaho ng maingat, nangungulekta ng mga ebidensya at sinuri ang lahat ng bagay, naghahanap ng anumang palatandaan na makakatulong sa kanilang investigasyon. Si Frank Robards na iginiit na ito ay isang pagnanakaw ay agad na nagdulot ng mga hinala sa mga investigador. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Alam ng mga investigador na kailangan nilang maghukay pa ng mas malawak na pagtuklas sa pagbubuntis ni Cheyenne at sa misteryo ng pagkatao ng ama ng sanggol. Ang pagsisiyasat ay nagbago ng husto. Ang mga investigador ay mayroon na ngayong higit sa isang buhay na dapat isaalang-alang at higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Ang unang taong binalingan ng pulisya ay ang 48 years old na si Frank Robards, ang asawa ni Cheyenne. Si Frank ay isang matagumpay na negosyante na kilala sa lugar ng Buffalo. Ngunit sa kanilang tahanan, si Frank ay may mas madilim na pagkatao.
Di nagtagal nalaman ng mga investigador na si Frank ay minamanipula si Cheyenne at kadalasan ay tinatrato bilang isang parausan na bagay lamang. Ayon sa ulat ni Frank, nang mahanap niya ang katawan ni Cheyenne ng umagang yon, sinabi niyang kababalik niya lang mula sa isang business meeting kasama ang mga kapitalistang Chino. Ngunit ang mga investigador ay naghinala pagkatapos na malaman nila ang mga galaw ni Frank sa araw na yon. Natuklasan nilang wala talaga siya sa isang conference. Sa halip ay tumawid siya sa hangganan patungong Ontario, Canada, kung saan gumugol siya ng madaling araw sa isang strip club na tinatawag na Maple Bangers. Ang kanyang pagtatangka na pagtakpan na ang kanyang kinaroroonan ay agad na nagtaas ng hinala para sa mga investigador. Pinilit ng mga investigador si Frank sa panahon ng interogasyon. Ngunit nanatili siyang kalmado, iginiit na wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Ngunit hindi maaaring baliwalain ng mga investigador ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento. Ang pagiging makontrol ni Frank at ang distansya na inilagay niya sa pagitan nila ni Cheyenne ay nagdulot lamang ng mga hinala. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Frank na mapanatili ang isang kalmadong kilos, naniniwala ang mga investigador na may higit pa sa kanyang kwento. Ang kanyang mga kasinungalingan tungkol sa kung saan siya noong umaga ay nagpasiguro lamang sa pulisya na si Frank ay sangkot o kahit man lang ay may motibo na makitang wala na si Cheyenne. Dahil wala pang matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen, ipinagpatuloy nila ang pagtatanong nila sa kanya. Umaasang bibigay ito. Ngunit hindi pa handang umamin si Frank. Ang unang asawa ni Frank na si Diana Roberts, ang karibal ni Cheyenne, ay ang pangalawang inimbestigahan ng mga pulis. Si Diana na 45 years old ay nakagawa ng isang matagumpay na karera bilang isang ahente ng real estate sa Orchard Park. Ngunit ang kanyang personal na buhay ay nagulo 10 buwan na ang nakakaraan nang mahuli niya si Frank sa kama kasama si Cheyenne. Ang pangyayaring yon ay humantong sa pagtatapos ng kanilang pagsasama. Ang pag-iibigan sa pagitan ni Frank at Cheyenne ay naging usap-usapan ng kanilang social circle. Si Frank ay kasal kay Diana sa loob ng mahigit 20 taon nang simulan niya ang kanyang relasyon sa isang mas batang si Cheyenne. Dahil sa pangyayaring yon, nag-file ng divorce si Diana sa lalong madaling panahon. Ngunit ang galit at sama ng loob niya kay Cheyenne ay naging matindi dahil sa pagsira nito sa kanilang buhay at sa kanilang pagsasama. Hindi niya kayang makita si Cheyenne na nabubuhay ng masagana at may pera, na dapat ay siya ang tumatamasa. Sa isang pagkakataon ay inabangan pa niya si Cheyenne sa parking lot. Minumura niya ito habang may hawak na baseball bat. Bagamat hindi niya ito pinalo, malinaw ang mensaheng gusto niyang iparating kay Cheyenne. Sa investigasyon, inamin ni Diana na kinasusuklaman niya si Cheyenne, ngunit iginiit niyang hindi niya kayang tumapos ng buhay. Tinanong siya ng mga investigador kung nasaan siya noong gabi bago ang krimen. Sinabi ni Diana na siya ay nag-iisa sa bahay, na hindi nagbigay sa kanya ng solid alibi. Sa kabila ng kanyang kalmadong panlabas sa panahon ng interogasyon, naisip nila na ang selos ni Diana ay maaaring nagtulak sa kanya upang gumawa ng krimen. Ang nakaraang pagbabanta niya kay Cheyenne ay naging dahilan upang siya ay maging isang malakas na sospek. Ngunit wala pa ring pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pinangyarihan ng krimen, na nag-iiwan sa mga investigador na magpatuloy sa paghahanap para sa mga sagot. Noong September 18, 2015, ilang araw lamang matapos matagpuan ang katawan ni Cheyenne, natuklasan ng pulisya ng Orchard Park ang isang nakakagulat na twist na magpapabago sa direksyon ng kanilang investigasyon. Sa isang malamig na makulimlim na hapon, nang ang mga pulis ay naghahanap pa ng mga ebidensya, ay nagpasya sila na halukayin ang likod bahay ng tahanan ng mga Roberts. Ang kanilang natuklasan ay maghahatid ng isang nakakagambalang katotohanan. Ilang talampakan lamang ang layo mula sa bahay, nakita ng mga detective ang isang maliit na plastic container
na puno ng alahas. Marami sa mga item ang tumugma sa paglalarawan ng mga pirasong nawawala sa pinangyarihan ng krimen. Kabilang ang isang brilyanteng pulsiras na niregalo ni Frank kay Chien sa araw ng kanilang kasal. Ang kanyang alahas ay kinuha mula sa kanyang kwarto upang ipakita na parang ang pagtapos ay nangyari sa panahon ng isang pagnanakaw. Ngunit nilinaw ng bagong pagtuklas na ito na tinangka ng kriminal na itago ang ebidensya kasama ang mga alahas. Natagpuan din ng pulisya ang isang iPhone na nakabalot sa isang plastic bag. Nang nai-unlock ng mga investigador ang mobile phone, natigilan sila sa nakita nilang nakatago. Kabilang sa mga mensahe at larawan ay isang video na tahasang pag-record ni Chien at Dustin, ang kanyang 19 na taong gulang na anak-anakang lalaki na sangkot sa isang sexual na gawain. Ang petsa ng video ay nagpakita na ang pag-iibigan ng dalawa ay nangyari ilang buwan bago ang pagtapos kay Chien. Habang pinagsasama-sama ng mga investigador ang mga detalye, naging malinaw na si Chien at Dustin ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon na malamang na may malaking papel sa mga marahas na kaganapan na humantong sa kanyang katapusan. Ngunit ang mga pagtuklas ay hindi doon natapos. Ang isang piraso ng ebidensya ay nagmula sa opisina ng medical examiner. Habang sinusuri ng pulisya ang ulat ng autopsy ni Chien, nalaman nila na siya ay 3 buwang buntis sa oras ng kanyang katapusan. Ang karagdagang pagsusuri sa DNA ay nagsiwalat na ang ama ng hindi pa isinisilang na anak ni Chien ay hindi kay Frank. Gaya ng inaakala ng marami, ito ay kay Dustin. Ang pagtuklas ay naghatid ng matinding gulat sa mga tao at nagdagdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa kaso. Si Dustin na dating nakikita bilang isang mahiyaing estudyante sa kolehiyo na namuhay sa anino ng kanyang makapangyarihang ama ay nasa gitna na ngayon ng investigasyon. Ang kanyang lihim na relasyon kay Chien at ang koneksyon nito sa kanyang pagbubuntis ay nagtaas ng mga seryosong tanong tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa krimen. Napaisip ang mga investigador kung ang panggigipit ba sa kanilang bawal na relasyon na sinamahan ng revelasyon ng pagbubuntis ni Chien ay ang nagtulak kay Dustin na gumawa ng isang hindi maisip na pagkilos. Ang pagtuklas na ito ay nagtulak sa mga pulis na ituon ang kanilang atensyon kay Dustin habang sinisikap nilang malutas ang buong katotohanan sa likod ng pagkawala ni Chien. Si Dustin Roberts, 19 years old, ay unang nakita bilang isang inosenteng bystander sa investigasyon, isang estudyante sa kolehiyo na pinaghihinalaan na sangkot sa kaguluhan ng brutal na pagtapos sa kanyang stepmother. Ngunit sa paglalahad ng investigasyon, nagsimulang lumitaw ang isang mas madilim na panig sa pagkatao ni Dustin. Si Dustin ay pinatalsik kamakailan mula sa kanyang Michigan State matapos mahuli sa pang-i-stalk. Ang kanyang pag-uukali ay naging papago-pago rin sa mga nakaraang buwan na humahantong sa pagtapos kay Chien. Ang pagpapatalsik kay Dustin mula sa Michigan State ay nagmula sa isang nakakagambalang pattern ng pag-uukali. Pagkatapos ng kanyang relasyon sa isang dating kasintahan na isa ring propesor ng English history ay natapos sa hindi mabuting paraan. Nang pumasok si Chien sa kanyang buhay, nakahanap ito ng bagong target. Ang sexual na obsesyon ni Dustin para sa mga kababaihan ay nagsimula bilang isang serye ng casual na one-night stand lang. At hindi nagtagal ay nauwi sa isang sitwasyon na hindi na makontrol. Ayon sa mga record ng telepono na nakuha ng pulisya, pinaulanan ni Dustin si Chien ng mga mensahe. Kadalasang nagpapadala sa kanya ng daang-daang mga text at voicemail sa isang araw. Ang mga mensaheng ito ay mula sa mga deklarasyon ng pag-ibig hanggang sa mga desperadong pakiusap para sa kanyang atensyon. Kalaunan ay sinabi ng mga kaibigan ni Chien sa pulisya na si Dustin ay naging possessive at agresibo at sinusundan si Chien kahit saan man ito pumunta. Sa kabila ng obsessive behavior na ito, ipinagpatuloy pa rin ni Chien ang pakikipagtalik dito. Ngunit sa mga linggo bago ang krimen,
Sinimula ni Cheyenne na ilayo ang sarili kay Dustin. Sinabi nito sa kanya na kailangan ng matapos ang kanilang relasyon dahil baka mahuli sila ng kanyang ama. Nang dinala ng mga pulis si Dustin para tanungin at ibunyag na dinadala ni Cheyenne ang kanyang anak, ang kanyang reaksyon ay magkahalong pagkabigla at hindi makapaniwala. Una niyang itinanggi na maaaring hindi sa kanya ang bata at inaakusahan niya ang mga investigador na nagsisinungaling para umamin siya sa krimen. Ngunit nang ipakita ang mga resulta ng DNA, si Dustin ay naging emosyonal at napaiyak. Ang kanyang reaksyon ay hindi parang nagsisisi, ito ay galit. Inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa at sumisigaw na dapat nabuhay daw siya para sa kanya. Ang reaksyong ito ay nagbigay ng malaking hinala sa mga investigador na ang obsesyon ni Dustin ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng krimen. Noong September 24, 2015 ng umaga, ang mga pulis ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pagsisiyasat. Matapos pagsamasamahin ang mga ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen at pagtatanong sa ilang mga sospek, ibinaling nila ang kanilang atensyon sa 19 years old na anak na lalaki ni Frank Robards. Ang pulisya ay nakakuha ng sapat na ebidensya upang maniwala na si Dustin ang may pananagutan sa brutal na pagtapos kay Cheyenne na pinalo sa sarili niyang kwarto. Natigilan si Dustin sa una, tila nabigla, ngunit mabilis na nagpakita ng isang galit na kilos. Sinabi niyang wala akong ginawa at sumisigaw habang binabasa ng pulis ang kanyang mga karapatan. Habang si Dustin ay dinala palayo ng nakaposas, ang bigat ng sitwasyon ay nagsimulang lumubog na sa kanya. Napapaligiran siya ng mga estudyante at guro. Ang pag-aresto kay Dustin ay gumulat sa buong campus. Ang mga kaibigan at nakakakilala sa kanya ay naiwang hindi makapaniwala. Samantala, ang pamilya ni Cheyenne na nasiraan na ng loob ay nakaramdam ng kaluwagan sa pag-aresto na may halong galit. Habang ang ibang miyembro ng pamilya ay galit na galit kay Dustin, ang iba naman ay nagpahayag ng matinding kalungkutan. Pakiramdam nila na ang trahedyang ito ay resulta ng sunod-sunod na hindi magandang pagpili at isang nakakalaso na kapaligiran. Nagsimula ang paglilitis kay Dustin Robards noong December 1, 2015 sa Erie County Court sa Buffalo, New York. Ang silid hukuman ay puno ng mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan ni Cheyenne. Sabik na makita ang hustisya para sa brutal na dinanas ni Cheyenne. Ang pag-uusig ay pinangunahan ni District Attorney Jane Mills Bunker, isang dedikadong abogado sa kanyang late 40s. Ipininta niya ang larawan ni Dustin bilang isang problemadong binata na ang selos at emosyon na ugali ay nagtulak sa kanya upang tapusin si Cheyenne. Ito ay hindi lamang isang pagtapos, ito ay isang pagkakanulo. Sinabi ni Mills Bunker sa hurado na binibigyang diin ang relasyon ng dynamics at pagkahumaling ni Dustin kay Cheyenne. Sa panig ng depensa, sinabi ng abogadong si Evan Gorovic, 38, na si Dustin ay kumilos sa isang sandali ng pagnanasa. Binigyang diin ni Gorovic ang kabataan ni Dustin at ang mga panggigipit na kanyang naranasan kabilang ang pagpapatalsik sa kolehiyo dahil sa pangi-stalk. Iginiit niya na si Dustin ay minamanipula ni Cheyenne at isang biktima ng hindi makontrol na kagustuhan. Umaasa si Gorovic na makapukaw ng simpatya mula sa hurado. Habang nagbubukas ng paglilitis, ang pamilya ni Cheyenne ay nakaupo sa silid ng hukuman. Ang kanilang mga emosyon ay pabago-bago, mula sa galit hanggang sa kalungkutan. Sila ay nakinig habang ang mga saksi ay nagkukwento ng relasyon ni Cheyenne at Dustin, kasama ang mga detalye tungkol sa lihim na relasyon at ang pagkahumaling ni Dustin sa kanya. Bawat revelasyon ay nagdala ng mga sariwang alon ng dalamhati para sa mga mahal na Cheyenne na halos hindi makapaniwala sa lalim ng trahedya. Pagkatapos ng ilang araw ng patotoo, nagsimulang mag-deliberate ang hurado. Noong December 8, 2015, bumalik sila ng may dalang hatol. Si Dustin Robards ay kinasuhan ng ikalawang antas ng pagtapos ng tao. Ang balita ay nagdulot ng kaginhawaan sa pamilya ni Cheyenne
na nadama na sa wakas ay naihatid na ang hustisya. Gayunpaman, nakipaglaban din sila sa katotohanan ng sitwasyon, na nakikipagbuno sa katotohanan na ang isang tao na minsan nilang inaalagaan ay may pananagutan sa gayong kasuklam-suklam na pagkilos. Noong January 20, 2016, si Dustin ay sinintensyahan ng 25 years na pagkakakulong. Binigyang diin ng hukom ang pangangailangan para sa pananagutan sa mga kaso ng karahasan sa tahanan at emosyonal na pagmamanipula. Ang paghatol ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon mula sa pamilya ni Chien. Ang ilan ay nadama na ang parusa ay masyadong maluwag, habang ang iba ay naniniwala na ito ay sapat na at kahit papaano ay magdadala ng pagsasara. Shoutout po kina Bimbol Panganiban from Lipa City, kay Randy Piano from Puerto Princesa City, Palawan, kay Christy Alin Sunurin, kay Bilog Maldita, kay Jilin Labajo, kay Batang Colafo at kay Loy Valiente. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.